first church. At ika-qualify po natin anong ibig sabihin ng the first church. Rinig nyo na po siguro yung mga pangalan po ng mga iba't ibang iglesia. For example, this is the First Baptist of San Carlos. Di ba? May mga ganun po kayo mga pangalan po nakikita. Or the First Methodist Church of Binmaloy, parang ganun. Or Pangasinan. No, maraming mga iglesia po ng pangalan po nila is the First Reformed Church or Baguio First Baptist Church. And according po doon sa pagsisiyasat ko, ginagamitan po yung salitang first. Correct me if I'm wrong, Brother Bernard. Kasi hindi naman po galing sa ganun. But yung mga pananalitang first po, ibig sabihin sila yung talagang pioneer. Sila po yung nag-umpisa ng gawain po ng iglesia na yan. No? Kaya po ginagamitan yung first. No? Of course, may mga iba, hindi na po sinasamang the second. No? But mahalaga po yung first kasi parang yun ang parent church. Siya yung pioneer. And somehow, ito pong Acts chapter 1, verse 12 to 26, this is our pioneer. This is the first church of Christ in a sense that dito ho natin nakita papaano nag-umpisa ang tinatawag nating Iglesia ni Cristo. Hindi yung Iglesia ni Cristo na malaki hong simbahan. The first church of Christ. Last Sunday po, nakita po natin kung paano ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. At nakita po natin ang ilang po mga katanungan o isang katanungan po ng mga disipulo bago umakyat ang Panginoon. At nagbigay po ang Panginoong Jesus ng mahalaga pong ministeryo, ang pagiging testigo, pagiging witness po natin. At yan po ang panawagan po ng ating iglesia at ang marami po mga nagsabing tunay na mananampalataya. At in Acts chapter 1, verse 6 to 11, natapos po tayo doon sa pagsabing tayo maging tapat dahil balang araw ang Panginoon babalik po siya. At nandito po tayo sa passage kung saan between the ascension of Christ and the coming of the Holy Spirit. Sabi nga po ng mga maraming scholar, ito pong araw na ito, they consider that as the 10-day period of the church. Dahil po, dumating po ang Banal Espiritu 50 days after po ng Passover. Tama po ba? Kaya po ang tawag dyan ay Pentecost. No? 50 days po, dumating po ang Banal Espiritu. 50 days po yan after po ng pagdiriwang ng Paskwa. At alam po natin, ang Panginoon, siya ay nanatili dito sa lupa for about 40 days. And so between 40 days, umakyat ang Panginoong Jesus sa langit at ang pagdating ng Banal Espiritu, there are about 10 days po na parang gap. At ang 10 days na yan, sa biyaya po ng Panginoon, nagbigay po si Lucas kung ano ang nangyayari po during that time po na naghihintay po ang mga mananampalataya sa pagbalik o pagdating ng Banal na Espiritu. And with this regard, brethren, this Acts, ito pong passage na ito sa mga gawa, chapter 1, 12 to 26, I would divide ito pong ating pong passage na ito into two. Given that the title of this message is the first church, then we will observe mga dalawang bagay po tungkol dito sa unang iglesia na makikita po natin sa passage na ito. First is in verse 12 to 14, we will see the first congregation. The first congregation. At po pangalawa, we will see also, magmula po sa may verse 15 hanggang po sa may verse 26, we will see there also the first concern, or you could say it the first case. Okay, for the sake po na maaalala po ninyo, ay pareho po yung letter C. The first congregation and the first case or the first concern. Okay po. So yan po ang takbo ng ating pong pagtatalakay ngayon pong umaga po na ito. Basahin po natin ang Acts chapter 1 verse 12 hanggang po diyan po sa may verse 14. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. The first congregation. At dito po mga kapatid, dito po sa passage po na ito, mapapansin po ninyo ang mga tao, ang grupo ng mga mananampalataya na ito, the people. Binanggit po ni Lucas
kung sino-sino po ang mga prominente sa iglesia na ito, sa unang grupo ng mga mananampalataya na ito. And sa totoo lang po mga kaibigan, mga kapatid, mapapansin po ninyo, nung sinabi ko ni Lucas, even po sa mga gospel writers like sila Mateo, at maging po, syempre, si Marcos, consistent ang salita ng Panginoon kung sino ang pinili ng Diyos. Hindi po tipong, kumbaga, nagbibiro ang Panginoon tungkol po sa kanya pong iglesia. Same people whom the Lord called nung nag-umpisa si Jesus, still, sila pa rin po ang tinalaga ng Panginoon bilang pundasyon ng iglesia ng Diyos. Here, brethren, you could sense also, it teaches us the consistency of the Word of God. Ang Panginoon, niloob po niya talaga na ang kanyang salita ay consistent. Can you imagine po, if doon po sa 11, hindi pa rin po, kumbaga mayroon po mga dinagdag po na hindi po dumaan sa proseso. Can you imagine po, nung mayroon pong tinawag ang Panginoon sa kanyang unang ministeryo, tapos biglang sa kalagitnaan, pagdating dito sa mga gawa, mayroon pong 2 na naisingit o mayroon pong 3 na nawala. Consistent ang kwento po ng mga ginamit ng Banal Espiritu para isulat ang salita ng Panginoon. Am I making sense po? The Word of God is consistent even in this very detail. But then again, mga kapatid, sabi nga po ng verse 15, if you look at verse 15, sabi po dito sa may verse 15, ilang bang grupo, ilang bang tao ang kasama sa grupo na ito? Kasi marami po sila. Sabi po ng verse 15, makalipas ang ilang araw, nang magkatipon-tipon ang may 120 mga kapatid. And so this first congregation, these people is numbered for about 120 people. Based din po yan sa may verse 15. At palagi itong binabanggit po ni Lucas, sabi po doon itong mga disipulo na ito. No, mayroon po mga kapatid, no, na dumalo, mga kapatid. Some other translations, disciples of Christ. 120 disciples, including the 11 apostles. Well, these people were the people who were staying at the upper room. Malala po ninyo, nung ang Panginoon ay nagtalaga po siya ng banal na hapunan, naglingkod po siya sa mga disipulo, sila po yung parehong mga mananampalataya na dumalo po doon sa tinatawag nilang upper room discourse. Same people. These were the people of different background, status in life, different personalities, iba-iba ang kanila pong kumbaga ugali. Although lahat sila ay mga Hudyo, I believe lahat po sila mga Hudyo, at mga iba sa kanila, iba-iba ang conviction. May isa sa kanila ay isang zealot. Sabi nga po sa Tagalog, sabi nga doon, si Simon na makabayan. No? Siya ay isang taong makabayan. Ibig sabihin yan, ito yung grupo ng mga talagang galit na galit talaga sa mga Romano na umabot sa punto na ang kanila pong gustong pagbabago ay sa pamamagitan ng persado ho talagang pag-occupy sa buong Israel. And so, umabot sila sa pagpatay sa mga maraming mga Romanong sundalo. Kasama na rin dyan, syempre, yung mga nakikialay po sa mga Romano. Kaya pinapatay po ng mga taong ito, mga zealots na ito, mga makabayan na ito. There's a tax collector, walang iba kundi, alam natin, si Mateo. Iba-ibang persona, iba-ibang background, iba-ibang status sa buhay. May mga mangingisda, may mga tatalino, may mga iba dyan ay syempre po ay alam po natin, no, magkakasama po sa lugar po ng Galilea. Pero sila po ay pinagbuklod ng ating Panginoong Jesus. And somehow you could sense the foundation of the kind of relationship among believers. Yan po ay mukha ng mananampalataya o ng iglesia. Kaya po yung po itong problema po sa Black Lives Matter, aware po ba kayo doon? Yung critical race theory, ang Biblia, ang paghahati po sa tao ng Biblia ay ganito. Ikaw ay makasalanan, ikaw ba ay na kay Kristo, o ikaw ba ay hindi kay Kristo. No? Yan ang paghahati po ng Biblia sa tao. Lahat tayo ay makasalanan, pero ang paghahati po ay ikaw ba ay niligtas sa pamamagitan ng Kristo, o ikaw ba ay nananampalataya sa sarili mo. Ang Black Lives Matter ay ganito. Hatiin mo nila ang tao between yung oppressor at yung oppressed.
At dahil sa background mo o sa kulay ng kutis mo, kapag ikaw ay puti, ikaw ngayon ay kabilang sa mga grupo na tinatawag na oppressed. And so may pananagutan ka ngayon na pagbayaran yung mga ginawa mo o ginawa ng salila ng ninuno mo sa mga oppressed, katulad ho ng mga may kulay ho itim o brown o anumang pong kulay ho ng putis. That's what I call the social justice issue. Ang kanila po ministeryo ay ngayon po nakatuon doon sa papaano pagbayaran ng mga taong ito na nasa angat, nasa mga grupo ng oppressed dito sa tao. Ang problema, marami mga iglesia na infiltrate po ito. Sa punto na ang iglesia ngayon ay dapat nag-exist upang sa ganon, pagbutihan ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kasi lalong-lalo na kung ikaw ay isang Pilipino, maaring kabilang po tayo sa grupo ng oppressed. The primary concern now of the church, according to this social justice concern, is this: may injustice kasi sa iyo na nangyari, kaya hindi ka talaga makasalanan. Biktima ka lang. And so, ang magiging sagot ngayon ay ito. Kailangan lahat ng programa is to alleviate, tanggalin ang bawat isa sa inyo sa kahirapan. Dapat ang iglesia magbibigay ng equal opportunities sa employment. Dapat ang nababanggit sa loob ng pulpito ay walang iba kundi papaano tayo ma-empower sa ating pong mga sarili. Tanong, yan ba ang concern ng mga unang mananampalataya? Yan ba ang pinut forward nila? Mangingisda kami! Kami yung mga minority, dapat pagtuunan nyo kami ng pansin. Yan ba ang kanilang concern nung sila ay nagtipon-tipon? Hindi. Sa kabila ng kanilang background, sa kabila ng mga personalities nila, kahit sa punto na sila ay tipong oppressed, they were socially, they experienced social injustice, ika nga. But as believers, they put forward none other than the kingdom of God. Kaya po yung po mga kumakalat po na mga maling turo, kaya ko po sinasabi po ito sa inyo mga kapatid, kasi may mga churches ngayon, lalo po yung mga malalaking iglesia, na-infiltrate sila ng mga ganun pong mga klaseng pagtuturo na marami sa mga Kristiyano, hindi po nila alintana. And so for us, as we are going back to the book of Acts, makikita natin, hindi yun ang priority ng mga unang mananampalataya eh. They are not concerned about their social injustice. Their concern is for them to be witnesses for Christ. Yan po ang kanila pong dahilan kung bakit sila po ay nagtipon-tipon. They were united by Christ and in Christ. Sila po ay nagtipon-tipon, hindi dahil sa, ngayon alam namin na ang aming Panginoon, ang Mesiya ay buhay. Siya ngayon ay magdadala sa amin sa prominenteng posisyon sa lipunan. Siya ang magtatanggal ng kapangyarihan ng Roma sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. That's not their concern. Their concern is to be witnesses of the gospel of Christ, Acts chapter 1, verse 8. And they went to the place of their assembly, the upper room. Bakit ko ba nasabi po yon? Because sabi nga po dito sa Acts sa gawa, sabi nga doon, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok na Olibo. Malapit lang po ito, pinag-aralan po natin sa aklat po ng Marcos. Ang Mount of Olive po ay nasa eastern side po ng templo, at sila po ay galing po doon, umakyat ang Panginoon sa langit, doon po sa bundok ng Olibo, at halos ito ay 1 kilometro. Sa ating pong mga Biblia, lalo po sa ating English Bible, sabi po doon sa New American Standard Bible, sabi a Sabbath day's journey away. A Sabbath day's journey. Pag sinabi mong Sabbath, isang araw, ganun ba kalayo ang, di ba? Ganun ba kalayo ang Mount of Olives dito sa templo? Okay? Ang templo po ay nandito po at nandito po yung upper room. Ganun ba kalayo? Actually, hindi po. Pero bakit sinabi po ni Lucas a Sabbath day? Kasi noong unang panahon, ang mga Pariseo at mga leader po ng Israel, gumawa po sila ng paraan panukat kasi nga mahalaga sa kanila ang Sabbath. Kailangan wala ka dapat gawin. Ang Sabbath dapat hindi ka nagtatrabaho at hindi ka dapat lumalayo sa templo. And so sa kanila, gumawa sila ng paraan ng kumbaga pag-alalay para hindi magkasala ang mga maraming Hudyo. They have concocted, gumawa sila
ng isang klaseng panukat upang hindi sila magkasala sa Sabbath. And they have to measure po ang lugar from temple hanggang po kung saan vicinity hanggang pwede ka lang maglakad. Beyond that, ay sasabihin nila, ako, nagkasala ka na against the Sabbath. And so sa kanila, ang okay lang po ng paglakad between from Jerusalem Temple hanggang sa vicinity po ng syudad po ng Jerusalem ay half a day. Half Sabbath. Na ibig sabihin niyan ay halos 500 meters lamang. Kalahating kilometro lamang. And so, hindi po tinutukoy yung tagal po ng paglalakad, kundi ito po ay isa lamang pong panukat na ginamit po ng mga Hudyo para sabihin hindi sila magkasala. But translate na po ng ating pong Tagalog Biblia. Di ho ba? Ano ho nasabi po dyan sa Tagalog Bibles po natin? Halos 1 kilometro. Actually, that was half kilometer away. And so verse 13, pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, ang bahay ng kanilang tinutuluyan ay walang iba kundi the upper room. Sabi nga po ng verse 13 sa English, when they had entered the city, they went up to the upstairs room. The upper room. Maalala po ninyo, itong nangyari po dito sa upper room, Mark 14, verse 13 to 15. Diba, ang Panginoon, nang siya po ay papasok sa syudad po ng Jerusalem, sabi niya po kay Pedro at kay Juan, binanggit po yung pangalan po ni Pedro at Juan sa John, punta ka doon sa syudad at may makikita kang tao na nagdadala ng, alam niyo yun, yung bote, hindi, buyog. Ano ba sa Tagalog ang buyog? Jar. Sa English yun. Jar of water. At papasok ka sa isang lugar, titigil siya at may makikita kang isang tao na magdadala sa iyo dito sa lugar kung saan natin ipagdiriwang ang araw ng Pasko. At talagang nangyari po, specific itong sinabi ng Panginoon. And that the same room ang binalikan po ng mga apostol. This upper room actually became, listen to this because this is very important, kung bakit hindi po personality, hindi po background, hindi po sariling opinion ang pinut forward ng mga apostol. Even yung expression ng kanilang assembly, makikita mo doon ang pinakasentro kung bakit sila nagtitipon-tipon ay walang iba kundi si Jesus. Okay? Upper room, that upper room became a Christian synagogue according to archaeological history. Yung po upper room po na yon, yung silid po na yon kung saan kasya ang 120 na tao ay naging lugar kung saan pinagtitipunan ng mga unang mananampalataya. Alam mo mga kapatid, Jewish synagogues have directly pointing towards the temple. Whenever a Jewish synagogue is set up, kapag sila po ay gumawa po ng isang sinagoga, isa pong place of service or place of worship, ang orientation po ng lugar ng sinagoga na yan ay towards the temple. Always towards the temple. But according sa history, this Christian synagogue, the upper room, the orientation of this assembly has directed towards the Calvary. Towards the Calvary. That means that this orientation of Christian assemblies, particularly po this upper room, leaning towards the cross, marks their identity and activity. Doon pa lamang po sa pagpapakita po ng pag-set up po ng kanilang assembly. Of course, di natin magawa po yun dito, di ba? Pero noon, mahalaga sa kanila na ngayon, bilang mga mananampalataya, even sa expression ng pagsamba nila, yung orientation ng kanila pong worship center is not towards the temple, but towards the cross, the Golgotha, sabi nga po nila. At yun ay marka na ang mga unang mananampalataya, ang kanilang identity nila ngayon at ang kanilang activity ngayon ay nakasentro sa buhay at turo ng ating Panginoong Jesus. And so these apostles or these disciples were gathering towards one another. They gathered to each other for the purpose of continually testifying about the life and teaching of our Lord Jesus Christ. And this is the pattern of a true church. The moment you remove the life and teaching of Christ, then you no longer exist as a church. Amen? And yan ang problema po sa mga malaking simbahan. Yung mga sasabihin natin mga Christian churches na
ang tingin nila kay Kristo ay isang tao lang, then you have abandoned the Christ of the Bible. Then you no longer gather as a Christian church, but you just gather as a people. Gathering na lang. And so mga kapatid, this is very important because even Christians before, they celebrate their Messiah, Savior, Jesus Christ. Whenever they have gatherings and fellowship, ang nakikita sa kanilang pagtuturo at sa pamumuhay nila ay walang iba kundi si Jesus. At yan po ang palagi po natin tignan kapag bisita po kayo sa ibang lugar. Kapag pupunta po kayo, maaari mayroon kayong seminar at mapapahaba kayo doon o dadalaw kayo sa mga kamag-anak ninyo and you wanted to know about this particular church, tanungin nyo, ano ang kanilang pagkakilala kay Kristo? Ano ang nababanggit tungkol kay Kristo dito sa pulpito? Ano ang bukang bibig ng bawat attendee nila? Sino ba si Jesus sa kanila? In the moment sasabihin nila, ay si Jesus, isa lang siyang spirito, kapatid siya ni Satanas, kapatid siya ni Lucifer, then huwag ka pumunta doon, kaibigan. Nilalagay mo ang sarili mo sa lason. Or, kapag sasabihin nila, yung church namin, si Christ naman ang Panginoon, tagapagligtas, pero malakas sa amin yung kumbaga, syempre pagdating sa buhay Kristiyano, pagpapalain ka ng Panginoon, buhay mo dapat walang sakit, dapat talaga victorious ang buhay mo kapag talaga nagbibigay ka sa church. Ang prominenteng mensahe ay hindi ebanghelyo, hindi kapatawaran ng kasalanan kay Kristo lamang, kundi pagbibigay at kung paano ka maging successful sa buhay, sa labas, then kaibigan, alis ka sa church na yan. And so brethren, that orientation, listen to this, that orientation, even in the life of the first church, of the first Christian assembly, leaning towards the cross, again, marks their identity and activity. It was very intentional on their part, and it was a visual message during that time that this church, this assembly, they drew their life, their teachings, and even the glory from the work of the crucified and risen Christ. Ang kanila pong kumbaga dikta ng buhay nila ay walang iba kundi si Jesus. Ang taas ng kanila pong kumbaga, ang kanila pong pinagmamalaki ay walang iba kundi si Jesus. Now, brethren, you might ask, Pastor, bakit sa atin krus? Di ba? Dapat wala tayong mga kung ano-ano mga palamuti. Well, itong nasa likod ko po ay krus. That's a symbol only. It's an expression of kung saan tayo tumatayo at ano ang ating pong pinagmamalaki sa buhay po natin bilang isang iglesia. This is drawn from what Paul said, Galatians 6:14. Kung mayroon lang tayo ipagmamalaki, ang ipagmalaki mo, kaibigan, ay walang iba kundi ang kaligtasan mo kay Jesus. Amen. And so they gather, of course, that's the people, the 120. Sino po yung mga nandyan? Sabi po dito, sina Pedro. Kilala po natin si Pedro. Listen, look at your Bibles po, mga kapatid. Verse 13, sabi sila Pedro, sila Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas, hindi Judas na Iscariote, kundi Judas na anak ni Santiago. At kasama nila dyan, walang iba kundi mga kababaihan. Kasama dyan si Maria na ina ni Jesus, at gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Apparently po, kasama po dyan sa grupo ay mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. Marami po mga nagsabi that when Paul said, nagpakita si Jesus sa mga apostol, kay Pedro sa mga apostol, tapos for about 500 disciples, and then nagpakita po siya ulit sa mga apostol, and then kay James, yung James po doon, it's not the James na kapatid po ni Juan. Kasi si James na kapatid ni Juan, pinugutan ho siya ng ulo ho ni Herod. Yung James po dito na binanggit po sa 1 Corinthians 15 ay walang iba kundi yung kapatid ng ating Panginoong Jesus. And some would say that probably nung ipinakita ng Panginoon kung sino siya sa kanyang kapatid, ay nadala rin po yung ibang kapatid po ng ating Panginoon. Alala po ninyo, meron pong 4 na lalaki pang kapatid ni Jesus, di ba ba? Sino ho yun? Si James, si Joseph, si Simon, at sino po yung isa? Tingnan na lang ho natin, makakita. Si Judas, ayan. Si Jude, ayan po, na nagsulat po ng aklat po ng Jude. Okay? Tingnan din ho ninyo, okay? Side note lang po ito.
Sabi niya dito, at kasama ho dyan si Maria na tinitirikan ng kandila. Meron mo ba nakalagay dyan? Ha? Nakita mo ba ninyo? Si Maria ba ang isa sa mga, kumbaga, pinapanalanginan po nila? No. Kasama si Maria sa mga sumasamba kay Jesus. She was also numbered among the disciples, not the apostle, but the disciples as a whole group. And so even in Acts chapter 1, mga kaibigan, tinitibag po nito ang maling katuruan ng malaking simbahan na si Maria ay isa sa mga paraan para tayo makalapit kay Jesus. Mediatrix, ika nga. She was also numbered. Siya rin ay kasama among the disciples. Likewise also, kung mapapansin din po ninyo dito mga kapatid, kung bakit sinabi po ni Lucas, gayon din ang mga kapatid ni Jesus, that would also debunk yung tinuturo po ng Roman Catholic about the virginity of Mary. Nagkaanak po si Maria. Para mapatunayan po talaga na si Maria ay paraan ng kaligtasan din kasama ni Kristo, sabihin nilang, of course, siya ay walang kasalanan. At umabot sa punto na para mapatunayan wala siyang kasalanan, kasi pag ang isang taong nagkasala, kailangan siya mamatay, di ba ba? And so they have already created a kind of false doctrine. Hindi, umakit din siya sa langit. Para i-justify yung mali nila, papatungan pa rin nila na maraming mali. Pero dito pa lamang po sa Bible verse na tinignan natin, it will debunk yung pong mga maraming katuruan, maling katuruan ng simbahang Katolika. Amen? And so that is the first congregation. I was just describing to you ang mga tao po dyan somehow, maganda hong pag-aralan po. Meron pong isang libro po si John MacArthur, The 12 Ordinary Men. Pwede ho niyong tignan po yung libro po na yun at binigay po niya lahat ng profile po. Ito po mga tao na we don't have time po na tignan isa-isa. At apparently po nilagay po ni Lucas because sa susunod po ay kailangan pong i-replace si Judas. And so binanggit po yung 11. And so to complete the 12, there must be a replacement of Judas. But pansin po ninyo yung pong sinabi sa may verse 14. So nagsasama-sama sila para sa ganon sila ay manalangin kasama ng mga babae, mga kababaihan, Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Sabi po sa Ingles, all these followers of Christ, all these disciples, by the way, the word disciples means learner, student. A disciple is someone who follows a discipline. Amen? At pag sinabi natin disciple of Christ, then you are following the discipline of Christ. Buhay niya at ang prinsipyo po niya. Kaya doon pa lamang po, sasabihin natin, hindi, Christian naman ako, pero naninigarilyo ka pa rin, umiinom ka pa rin, kung sino-sino kasama mo barkada pa rin, wala kang pakialam sa Biblia, then you are not a disciple. Because a disciple is someone who follows Christ's discipline. And Christ's discipline is stated sa salita ng Panginoon. Amen po ba? So kung kaibigan, wala kang puso, wala kang kumbaga kasigasigan, aralin kung sino si Kristo, kilalanin kung sino si Jesus, then hindi ka Kristiyano. Because by definition, a Christian is a disciple of Christ. And so what's the purpose? Why they are assembling together? They were continually devoting themselves with one mind to prayer. Sabi po ng New American Standard Bible. O the phrase continually devoting, it means, listen to this, continually devoting, it means to continue to do something with intense effort with the possible implication of despite difficulty or despite hardship. They are continually devoting. That means sila po ay talagang masigasig. Hindi po opsyon ang kanila pong pagtitipon. Hindi po tipong sa inconvenience po, mahadlangan na ho sila pagdating sa pagtitipon bilang mananampalataya. And somehow we could imitate po ito pong klase hong puso ng mga mananampalataya na ito, di po ba? Remember, brethren, that time, ang mga Kristiyano po noon ay mga tinatakwil po ng mga kapwa Hudyo. At uumpisahan po ang marami pong pag-uusig sa mga mananampalataya na ito. Katatapos lang na pinako sa krus ang leader ng mga grupo na ito. And so kung ikaw din, gusto mong, kumbaga, ingatan ang buhay mo, bakit ako sasama dyan sa grupo na yan? Bakit ako sasama sa isang leader na pinako sa krus parang kriminal? Pero hindi nila alitana po yung mga kapatid. They still assemble together
At sabi nga doon, they continually devoting themselves, even despite difficulty, in spite of hardship, they devote themselves to keep on. They persist. Sila po ay nagpatuloy. At sabi po, there's that description na binigay po ni Lucas. Look at your Bibles po. Sabi nga doon, all this were continually devoting themselves with one mind. With one mind. Sa Tagalog po, dyan po, sabi doon, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin. Hindi na po nabanggit po yung phrase po na with one mind. Salitang with one mind, maaaring dyan galing po yung salita na kinuha po ni Steve Lawson. It means one passion. One passion. Homo, taimadon. Homo means one or single. At mga kapatid, this describe, listen to this, they're continually devoting themselves with one mind. That describe the believers sharing one zeal, purpose, passion, and pursuit. Talagang isa ho sila pagdating po sa puso. No one competes with each other. Wala ho sa kanila nagpapayabangan, nagpapagalingan. Ayan. Wala po sa kanila ang nagkukompete sa isa't isa. No one sees other believers better than themselves. Wala hong pagmamata sa isa't isa. Ano man ang background mo, tax collector ka man dati, ikaw ay manghisda, pag ikaw ay nakay Kristo, then we devote ourselves, we devote to each other with one passion. Because that passion, of course, sabi po doon sa may verse, again, doon po sa may verse 14, sabi nga, they devote themselves to prayer. To prayer. That was their pursuit. That was their passionate about, to prayer. And the word to prayer there is a word that means it is the Godward exercise of learning how to agree with the Lord's will. So, imagine niyo, no, itong mga grupo naman ng palatay na ito, nagtitipon-tipon sila, ano man ang nangyari sa labas, kahit mahirap ang sitwasyon, pwede ho silang object po ng persecution. Marami sa kanila marahil hinahanap po ng mga leader po ng mga Hudyo, pero nagtipon-tipon pa rin po sila, at isang kanilang hangarin, isang kanilang puso, at sabi po sa pananalangin. At ang salitang pananalangin, yan po ay paraan, pagpapakita, kapahayagan ng patuloy na pag-alam sa kalooban ng Panginoon. And to simply put, brethren, they were continually devoting themselves to seek the Lord. Amen? Say with me? Mga kapatid, what their prayers sought was not about themselves, about their glory. They were seeking the will of God, His glory and His kingdom. And by the way, brethren, 10 days po ito, of course, they're continually devoting for about 10 days bago ang Pentecost, they were gathering. They were gathering, they were assembling. They were obedient to the Lord. They were obedient. Bakit sila nagtitipon-tipon? Kasi sabi nga po ng ating Panginoon, wag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang Banal na Espiritu. Amen? And that will bring us to the next observation. Still with me? That will bring us to the next observation, the first congregation and then the first concern, the first case. The first case. The Lord was preparing these disciples, these apostles particularly, for the Lord's work of bringing the gospel to all ethne, Acts 1 verse 8. Tama po ba? So ang Panginoon, inahanda po niya ang iglesia na ito, ang unang mananampalataya, sa panawagan po nilang abutin ang lahat ng bansa. At ang instruction sa kanila ng Panginoon, hintayin niyo ang Banal na Espiritu. Pero kaakibat po ng paghihintay po nila is of course, according to the Word of God, there must be a replacement with Judas. Mayroon po dapat kahalili, papalit kay Judas. At basahin po natin ngayon itong Acts chapter 1 verse 15 to 20. The first case ay ito po, ang pagpapalit, ang kahalili ni Judas at ang pagtalaga kay Matthias. Sabi po ng verse 15, at this time, Peter stood, again, that's one way to look at Peter's leadership. Siya ang tinagalaga na pinuno ng mga apostol. At this time, Peter stood up among the brothers and sisters. A group of about 120 people was there together and said, brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was counted among us and received his share in this ministry. Now, this man acquired a field with the price of his wickedness,
And falling headlong, he burst open in the middle, and all his intestines gushed out. And it became known to all the residents of Jerusalem, and as a result, that field was called Hakeldama in their own language, that is, the field of blood. For it is written in the book of Psalms, may his residence be made desolate, and may there be none living in it, and may another take his office. And so dito mga batid, ikinuwento po ni Lucas kung ano ang nangyari kay Judas. Si Judas po, na siya pong, sabi nga po diyan, he was the guide. So that our Lord Jesus Christ will be arrested. Diyan po sa may verse 16. Siya po ang, kumbaga, nagkanulo sa Panginoon. And eventually, in Matthew chapter 27, verse 3 to 10, makikita rin po natin doon ang account ni Mateo kung paano po namatay po si Judas. Ang ginawa po niya, sobra po ang kanya pong lungkot. Yung guilt po niya, pero hindi umabot sa tunay na pagsisisi. Kapag ikaw ay punong-puno ng kalungkutan sa kasalanan mo, may kasagutan po yan. Hindi lang sorrow, but dapat godly sorrow. So kung ikaw ay may kasalanan, yes, malulungkot ka sa kasalanan, pero dapat tunay na pagsisisi, hahawak ka sa Panginoon bilang tunay na tagapagpatawad ng kasalanan mo. Yan ang kulang kay Judas, kaya hindi siya mananampalataya. He was so stricken with his guilt. Problem, hindi niya nakita at hindi niya siya pumunta sa kasagutan doon po sa guilt na yon na nararamdaman niya. Naabitin po siya sa totoo lang. Ang problema, sabi ng Mateo, siya ay kumuha po ng lubid at itinali po niya ang kanya pong ulo at nagpakamatay po siya. He hanged himself. At sabi nga po ng Matthew chapter 27 na yung kanyang pinagkabitan po ng kanya pong ng lubid, bumigay. At nung nahulog po siya, of course, sabi rin po ni Lucas, nahulog po siya sa mga maraming bato and that his body was really wrecked. Nahulog po ang kanyang katawan at sabi po nung ating po nabasa, labas po lahat po ng kanya pong mga bagay po sa kanya pong katawan. His intestines gushed out. He was burst open in the middle. Yan ang nangyari po kay Judas. This person who rejected Christ and betrayed the Lord to the Jewish leaders were indeed forever condemned in hell. Hindi ho natigil ang hatol ng Panginoon sa taong ito. Pero ito po ang nakakamangha. What happened to Judas was not a surprise to the Lord. What happened to Judas was actually prophesied in the mouth of David. Open your Bibles po, Psalm 69 verse 25. Sige po. Psalm 69 verse 25. So noon pa man ay mayroon na hong pangitain, mayroon na hong pagsasalita tungkol po kay Judas. In Psalm 69, binanggit po ito ni Pedro. Sabi nga po, in the mouth of David, God said in the mouth of David, Psalm 69, verse 25, it says, mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isamang buhay. No? Sabi nga, may his residence be made desolate. Yan pong statement na yan ay galing po sa Psalm 69:25. At sabi po doon, may another take his office. Galing naman po yan sa awit 109 verse 8. Look at 109 verse 8. Mga awit. Page 604. Yan. Awit 109 verse 8. Sabi po ni David, ang dapat ay paiklin tinataglay niyang buhay, kuhanin ng ibang tao maging ang kanyang katungkulan. And so, ang nangyari po kay Judas ay hindi po yan aksidente sa mata ng Panginoon. Alam na ng Panginoon ang mangyayari po even sa buhay po ni Judas. Hindi dahil sa walang magagawa si Judas, yan talagang plan ni God, kaya dapat talaga ako magkanulo. Of course, hindi natin tinatanggal ang accountability po ni Judas at responsibilidad po niya doon sa ginawa niyang kasalanan. Pero, sa lahat ng ito, nangingibabaw pa rin ang talino at karunungan at plano ng Panginoon ng kaligtasan. Amen? Ang Panginoon, hindi po siya nagulat na tipong, bakit mayroong biglang Judas dyan? Hindi po. And so Peter, indeed, thought that what Judas did was not a surprise to God. At ang mensahe po dito mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, hindi po yan mapag-iiwanan.
Hindi po yan mahadlangan ng kahit isang taong gumawa ng katindihong kasalanan sa Panginoon. The kingdom of God will not be delayed by the sinful work and even gruesome death of Judas. Kulang! 12 dapat. Kasi nga, partiho din yan ang plano ng Panginoon pagdating po doon sa plano niya ng kaligtasan with regards to the 12 tribes of Israel. So, dapat 12 apostol bilang pundasyon ng iglesia. Problema, 11 lang. 11 lang. And so mga kapatid, hindi nagulat ang Panginoon. Parte po ngayon, na binigay po ni Lucas ay ang pagdagdag po ng apostol, walang iba kundi si Matthias. Si Matthias. And again mga kapatid, makikita rin po ninyo, sabi po dyan sa may verse 19, that ito pong lugar kung saan si Judas po ay nahulog at namatay, tinawag po ito na Hakildama. That's an Aramaic word. Ang ibig sabihin lang po niyan ay field of blood. Dahil syempre, doon sa Mateo, si Judas pa, bumili na ba siya ng lupa para sa libingan niya? Hindi. Kasi kay Mateo, no, ang bumili po talaga ng lupa ay walang iba kundi yung mga Jewish leaders na kumuha doon sa pinangbayad po nila sa buhay ng ating Panginoon. So ginamit niya, because that's a blood money, o siyempre, ang nagmamayari niyan ay si Judas, at si Judas namatay doon sa lugar po na yun. Yun ang ginamit ngayon ng mga leader po ng Hudyo para bilhin po itong tinatawag nilang field of blood. And so that's basically the consistent comment po ni Lucas at ni Mateo po dyan. And so namatay si Judas, siya po ay papalitan po ngayon ni Matthias. And please stick with me because this principle po ay matatamaan po sa mga marami po mga nagsasabi pong pwede pang apostol sa panahon natin ngayon. Basahin po natin ang verse 21. So, hindi po, this is the first case. Namatay si Judas, nagpakamatay po siya, may papalit. Para sa programa ng Panginoon at sa paghahanda sa iglesia, kailangan ayusin, kailangan kumplituhin ang liderato po ng mga apostol. And so, verse 21 says, therefore, given that there was a prophecy, there must be, kumbaga, someone who will take Judas's office. Therefore, sabi ni Pedro, it is necessary. The word necessary there is not so much na kulang pa kasi kami. Hindi. That to complete the fulfillment, to fulfill the law, to fulfill the plan of God, para tuparin ang kalooban ng Panginoon. That's the word necessary there. Not so much dahil kulang ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi niya kayang gumalaw sa 11, dapat 12. Hindi ganon. Parte sa programa ng Panginoon, tuparin niya yung kanyang pangako. It is necessary therefore that of the men who have accompanied us all the time, that the Lord Jesus went in and out among us, beginning with the baptism of John until the day that he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. Verse 23. And so they put forward 2 men, Joseph called Barsabbas, who was also called Justus, and Matthias. And they prayed and said, you, Lord, who know the hearts of all people, show which one of these 2 you have chosen to occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they drew lots for them, and the lot fell to Matthias, and he was added to the 11 apostles. Okay, mapapapansin po natin dito mga kapatid kung paano kinumpleto ng Panginoon ang 12 apostol. Okay, the 12 apostles. And there are requirements kung sino ang dapat nandoon sa office po ng pagiging apostol. Okay, just to clarify, the word apostle literally means sent one. Pinadala. In a sense, ang iglesia po, tayo ay pinadala, itinalaga ng Panginoon para ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen po ba? We are apostles in a sense of small a. But there are apostles, as in may office po talaga. Talagang pinili sila ni Kristo na maging tagapanguna, pundasyon ng iglesia. At kung yan ay pundasyon, kung ikaw ba ay gumagawa ho ng gusali, ilang beses kang gagawa ng pundasyon, mga kapatid? Minsan lang, di ba? Minsan lang. And so this passage therefore is unique to Matthias because the Lord was building His foundation, no, the church's foundation, through the 12 apostles. Okay? And so ano yung mga requirement po na yon? Binanggit po ito ni Pedro. Una, ang dapat maging apostol, as in, may opisina, may panawagan, may pagtatalaga, no? May katungkulan bilang apostol talaga,
Una ay dapat itong tao na ito ay kasama po nila magmula pa nung si Jesus ay nabautismo sa pamamagitan ni Juan hanggat siya po ay umakyat po sa langit. Nakita po nila ang kanya pong pamuling pagkabuhay. Sabi po ng verse 22, sabi niya, beginning with the baptism of John until the day that he was taken up from us. Okay? Look at me mga kapatid, because somehow matatamaan po ito yung mga kumakalat na mga tao na, punta ka dito sa gawain namin kasi pupunta dyan si Apostle Jason Isguera. Si Apostol ganito. Tanong is, siya ba yung taong nakaranas, nakakita ng buhay ng ating Panginoon magmula sa kanyang bautismo hanggat sa kanya pong pag-akyat sa langit? Kita ba niya? That's the first requirement of being an apostle. Of being an apostle. Sabi po ni R.C. Sproul, listen to this, because this first credential was not present in the Apostle Paul. Amen? Bakit ngayon, Pastor? Si Pablo naman, di naman niya nakita paano binautismo si Jesus, di ba? Hindi siya apostol. But Jesus appeared to him as the risen Christ. Jesus called him personally in Acts chapter 9. At hindi po aksidente. Listen to this, that in the book of Acts, 3 beses na binanggit kung paano ho binago ni Kristo si Pablo. And that's a signal na si Pablo ay talagang tinawag ng Panginoong Jesus. At even sa mga marami pong sulat po niya, gaya po sa Galatians chapter 1, 11 to 24, kung saan sinasabi ng mga Hudyo, huwag kayo makinig kay Pablo, di naman yan original 12 eh. Huwag kayo makinig dyan kasi di naman talaga siya doon sa original eh. Ngayon, dinipensahan ngayon ni Pablo ang kanyang pagiging apostol, hindi para sa gano'n sabihin na nakakalungkot kasi, naatake kasi ako, hindi lang dahil sa kanya, dahil pag natake yung pagiging apostol ni Pablo, maatake rin yung kanyang authorship po sa mga ilang pong mga libro ng Biblia. Yung kanyang authority, yung kanyang kung kumbaga mensahe rin, mamatain, mamaliitin. So gusto ngayon i-preserba po ni Pablo ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo lamang at ang mga salita ng Panginoon na paggamit sa kanya by defending his apostleship. And so sabi nga po ni R.C. Sproul, listen to this, because for the sake of the Apostle Paul, marami po mga critic na sinasabi nila hindi talaga. Hindi talaga yan talaga original. Kaya mayroon pong kumakalat ngayon na si Jesus naman, di naman siya nagturo ng salvation by grace eh. Si Paul yun eh. At magkaiba, hindi talaga Kristyanismo tinuturo ni Pablo kasi una-una, hindi naman siya talaga apostol. That's the source. Ganyan po sila, yan ang ginagamit nila. Listen to this, sabi niya, Paul did not have that criteria, so he was instructed to go back to Jerusalem to be confirmed in the apostolic office by those whose credentials were beyond a shadow of a doubt. And for about 3 years, Paul was indeed discipled by the Lord Jesus Christ Himself in what we call the place of Nabatea. Bago po bumalik si Pablo sa Jerusalem, ay mayroon pong mga years, mga ilang taon, 2 to 3 years. And some scholars would say that Paul himself was discipled by Christ. So, first requirement of being an apostle, nakita na ba nila si Jesus magmula nung siya ay binautismo at nung siya ay umakyat sa langit? Kita ba niya si Jesus mismo? At sasabihin ng maraming mga charismatic groups, sasabihin na, well, nagpakita si Jesus sa panaginip ko. Nakita ko nagliliwanag sa punto na ito. And that will bring us to the second requirement. Ay ito, siya ba talaga ay mismong pinili ni Jesus? That's the second requirement of being an apostle. Ikaw ba talaga ay pinili ng Panginoon? And for the sake, sa buhay po ni Matthias, balikan po natin ang Acts chapter 1, verse 23. Still with me? Acts chapter 1, verse 23. Sabi niya, kaya't ininungkahin nila ang dalawang lalaki, si Matthias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. At pagkatapos, sila ay nanalangin. They prayed to the Lord. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili. At of course, ang lumabas po sa kanila pong pagpili ay walang iba kundi si Matthias. Ultimately, by the direction of the Lord Himself, they prayed that the Lord will reveal sino ang talagang
kahalili po ni Judas, siya ay pinili ng Panginoong Jesus mismo at walang iba kundi si Matthias. And so the first requirement is he a witness of Jesus' earthly life? Second, he must be chosen by the Lord Himself. And third, he must be added by the other apostles. Ito po mas matindi. Kasi maaaring sabihin po ng iba, oo nga, dinisciple naman ako ng Panginoon at pinili talaga ako ni God. Kasi mayroong visions ako nakita. Pero pangatlong requirement ay ito, you will be added by the apostles, by the other apostles. At imposible mangyari ngayon yan. Bakit? Kasi wala na yung mga apostol ngayon. Amen? No one will confirm that you are part of the apostles because the apostles na mayroon lang pong right para sa ganon isama doon sa bilang nila, lahat sila kasama na ng Panginoon. And so therefore, but of course, marami pa po na requirements. For example, kung ikaw talaga apostol, dapat ikaw ay gamitin ng Panginoon para magdagdag ng kanyang salita. You could be also one of the people na the Lord will use to write His Word. Kaya marami po mga charismatic pastors and apostles. Yan, sasabihin nila, ito ang sinabi ng Lord sa akin. Ito ang ibinigay na kalooban ng Lord sa akin. Kung ganun din kaibigan, edi dapat yung sinabi mo, idagdag natin ngayon sa Biblia. Then, ibig sabihin yan, ang Biblia ay open book. Open po yan sa anumang pong addition. Then, open canon ang salita ng Panginoon. Hindi po. Sabi nga po ni Justin Peter, kung gusto mong marinig ang salita, boss ng Panginoon, basahin mo ang Biblia at isigaw mo ito para marinig mo mismo. And so, an apostle's requirement, first, he must be a witness, he must be chosen by the Holy Spirit, and he must be added by the other apostles. In verse 26 po, sabi nga doon, then, nagpalabunutan sila, at si Matthias ang napili, kaya siya'y idinagdag sa 11 apostol. Obserbahan po natin mga kapatid, no? Malapit na po tayo. Kaya the church then, nung sinabi po sa may verse 26, nagpalabunutan sila. Sa English, sabi nga, they casted lots. So, ibig sabihin yan, pwede ba ngayon yan? Kapag may liver tayo ngayon, mag-toss the coin? Pwede ba natin gamitin? Kasi nga, ito again, mga kapatid, sabi ko kanina, this is unique to the disciples, to the apostles, because at that time, the Lord was laying the foundation of the church. Ikayo rin po, at ako rin po, pag ako ay tinawag ng Panginoon sa pamagitan ng toss coin, medyo mahirap yun. At alam niyo rin po mga kapatid kung bakit hindi natin gagawin. Can the church practice casting lots for the selection of their leaders? No. Why? Because, again, sabi, unique yung situation ni Matthias. At pangalawa ay ito, the focus is on the prayer of the apostles. At pangatlo ay ito, the canon of Scripture. No, nagbigay din po ng mga ilang prinsipyo ang Panginoon papaano pumili ng leader sa iglesia. At hindi lang Acts 1, kundi mayroon din po sa lugar po, gaya po ng 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1, kung saan ang pagiging leader ng iglesia ay binanggit po ng 1 Timothy, dapat nakaatang lang yan sa balikat ng mga kalalakihan. Kaya po sa Guiding Light, we believe in what we call complementarianism, na ang mga kalalakihan lang, ang tanging mga binigyan po ng pribilehiyo manguna sa iglesia ng Panginoon. Wala po tayong pastora. At hindi po kailanman tayo magre-recognize ng pastora. Dahil yan po ay nasa salita ng Panginoon. Wala akong tumatayo po dito na mga kababaihan na magtuturo sa mga kalalakihan at magdi-decide, mag-steer ho, mangunguna sa takbo ng direksyon ng iglesia dahil nakalagay po yan sa balikat, nakalagay po yan sa responsibilidad ng mga kalalakihan. Yung mga tinawag ng Panginoon at tinatawag natin pastors and elders. And so the canon of Scripture tells us also that actually, listen to this, the New Testament does not give a direct command to practice these casting lots for the selection of their leaders. Hindi na. After po nito, wala na. Pastor, paano yung sa Old Testament na Urim and Thummim? Di ba? The word Urim means light. The word Thummim means perfect. And ito ay nakalagay doon sa breastplate ng high priest.
No? At ibinigay po yun ng Panginoon para malaman yung specific kalooban ng Panginoon for a certain urgent cases or concerns sa buhay ng Israel. No? And alam niyo mga kapatid, nung binigay ng Panginoon yan kay Moises, even si Moises hindi nagamit ang Urim and Thummim. Nung pag-appoint lang po ni Joshua, doon lang nagamit. And pagkatapos po, based in the history of Israel, nung nagkaroon na ho ng panawagan ang mga propeta, unti-unti na ho nawawala even the Urim and Thummim, seeking the will of God. Ano ba ito itsura ng Urim and Thummim? Misteryo nga po dahil hindi po describe ng Biblia. But somehow, some would say that when they were seeking the Lord, it will talagang, may mga iba, pwedeng yes or no, gaya po nung kay Saul, nung humingi po siya ng kumagagabay sa Panginoon. Lord, kung gusto niyo po ito din, yung Urim na lang. Kung gusto niyo ito din, yung Thummim could be a negative or affirmation. No? Affirmative or could be rejection. We don't know. But nung pumasok po ang mga propeta, the prophets, unti-unting nawawala po itong Urim and Thummim. And even here, brethren, no, pagkatapos po nito, casting of lots for the selection of Matthias, after nyan, ang palaging binabagit ngayon ng Biblia para i-appoint ang mga leader is that word, appoint. In Titus chapter 1 verse 5, appoint. Okay, last na po ito mga kapatid, bago tayo umuwi, bago po tayo magkumain. Sa ating po iglesia, how then we select our leaders? How then we select our leaders in Guiding Light? First of all, mataas ang tingin po natin sa qualification po sa Scripture sa 1 Timothy chapter 3. That the overseer must be, of course, husband of one wife. Although, sabi nila, it speaks of the holiness in terms of yung kanilang moral purity. But hindi po aksidente na binanggit yan, husband of one wife. A husband. Lalaki po, no, ang ating po mga pastor. Mga qualifications po na yun. Hindi po dapat bago lamang na-attendee. Kasi baka mamaya, pagka bagong attendee yan at ginawa mong leader, nako, ma-overwhelm siya sa ministry, dalawa lang mangyari. Pwede magmayabang, o pangalawa, iwanan niya ang ministry sa tindi ng pressure po ng gawain po ng pag-ministeryo. So sabi po ni Pablo, wag testingin nyo muna yung mga bagong Kristiyano. Wag mo munang gamitin yan. Tingnan mo muna ang buhay. Kung gusto niya maglingkod, tingnan muna natin doon sa ministry kung saan siya pwedeng gamitin. At pangalawa, kung mayroong isang tao na gusto maging leader, he must be affirmed by the church. There must be affirmation of the church. Hindi yung, ako po, tinawag po ako ng pastor, bakit? Kasi gusto ko lang Hindi. Tatanungin po yung church, nabibless ba ang church dito kapag may mga cell group ka? Nakikita ba yung mga gifting sa buhay mo? Talagang consistent ang pamumuhay mo ng may kaayusan sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. One of the qualifications of being a pastor is able to teach. Somehow, kapag ka nagturo, mayroon bang flow yung pagtuturo or pag-uwi ng mga tao, confused pa lalo. Able to teach. Not so much na magaling magsalita, magaling mag-Ingles, at least alam niya paano tayo dalhin sa direksyon na matuto tayo sa talagang Panginoon. At pangatlo, syempre, he must be formally ordained as pastors and elders by recognizing that this person indeed is a full-fledged pastor or outreach minister ng ating po iglesia. And so, when it comes to our leadership, when it comes to church polity, ang ating pong leadership po sa lahat po ng outreaches ay tayo po ay naniniwala sa tinatawag nilang plurality of elders. Hindi po tayo pinangunahan ng bishop. O doon po, ang gamit ng bishop ay pastor, by the way. Pero hindi tayo tulad ng denominational na meron tayong bishop, kung ano nakikita niyang gusto, ipapababa niya lahat ng outreaches dapat gawin niyo. Hindi po. Hindi po tayo episcopal yan. Hindi rin po tayo congregational na ano ang boto mo, gusto natin matanggal si pastor, sige, majority vote. Hindi po. May mga votations po sa loob ng iglesia sa Guiding Light, pero hindi po yan tipong yun ang kumbaga deciding factor pagdating sa management ng church. The management of the church, of course, lies on the shoulder of the leaders or the elders. Plurality of elders. Sila po ang nanguna na mamahala sa ating iglesia. Amen?